Mananagot sa batas ang mga nasa likod ng pag-ransack sa tanggapan ng DSWD sa Davao City. Bukod sa pagkawala ng mga relief goods, nasira rin ang naturang opisina ng gobyerno nang sa pilitang pasukin ng mga militanteng grupo. Ayon kay DSWD Secretary Dinky Soliman, mayroon silang basihan para magsampa ng kaso. Si Elena Luna, nag-uulat. Pinag-aaralan ng DSWD na maghain ng kaso sa grupong sapilitang pumasok sa tanggapan nila sa Davao City. Ayon kay DSWD Secretary Dinky Soliman, ito ay dahil may nakita silang basihan para sabihing may konting panlilinlang sa nangyari. Ang alam ko may isang media outlet na nakapag-interview, and that came out sa media, sa isang channel na na-interview nila ang at least 4. Sabing ang kanilang alam, magse-celebrate sila ng February 25 People Power Anniversary and bibigyan sila ng isang sakong bigas ni Mayor Duterte. Yung isa naman, ang alam niya, magbi-beach, maliligo sila at sila ay bibigyan ng isang sako ng bigas na Mayor Duterte. Nakikipagtulungan ng DSWD sa tanggapan ng Mayor ng Davao City para kilalanin ang mga namuno sa insidente. Ayon rin kay Soliman, kasama sa pinag-aaralang kasong isasampa ang nangyaring pagsira sa opisina ng gobyerno. Pero ang amin hong nakikita, meron talaga pong hindi matapat na pagmomobilize na nangyari. Kaya sa amin hong tingin, kailangan managot yung mga nanloko sa mga nabiktima nga ng Pablo na, bibiktimahin pa natin ng ikalawang beses. Kaya para sa akin, kailangan po silang managot. Ayon rin sa kalihim, isang kasunduan ang nilagdaan kaugnay ng insidente matapos magkaroon ng dialogue. 6 na punto ang kanilang pinagkasunduan. The Barong Katauhan DSWD Region LGU, that's the Provincial Local Government Unit, the Provincial Social Welfare and Development Office, the Municipal Local Government Unit, and the Municipal Social Welfare and Development Office, the Barangay Local Government Unit, and Balsa, Mindanao, have agreed to fast-track the validation on the numbers of families who did not receive enough goods, the sitios and puroks in the barangay which did not receive or failed to receive sufficient relief goods, and Barong Katauhan will provide the list of the list if there are indeed areas which did not receive or which obtained inadequate relief goods. Kasabay nito, iniulat ng kalihim na patuloy ang kanilang pamamahagi ng food packs sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Pablo. Mula nang namahagi sila ng relief goods noong Desyembre, umaabot na sa mahigit 1.17 milyong food packs ang naiabot sa mahigit 233,000 pamilya sa Region 11. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.